2 araw bago ang Pasko, magkakasunod pong sunog ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, hindi pa natatapos ang buwan, mahigit 100 sunog na ang naitala sa National Capital Region. May report si June Veneracion. Mag-aalauna ng madaling araw kanina, nilamon ng lumalagablab na apoy ang bodega sa loob ng LCEI building sa Barangay Santo Niño, Parañaque. Nadamay rin ang katabi nitong mga bodega ng Seva Logistics at KLG. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, nahirapan ang mga bomberong apulahin ito. Kaya naman sumaklolo na rin ang katabing village, pati na ang mga bomberong mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ngayon, gumawa tayo ng paraan, nakakuha tayo ng water dito sa tabing swimming pool. Pero hanggang sa pagsikat ng araw kanina, hindi pa rin maapula ang nangangalit na apoy. Lalo pa itong naglagablab dahil sa combustible material sa loob ng KLG warehouse. Sa video ito, makikita ang sunog na bakal ng poste na nasa loob ng bodega ng LCEI building. Bagsak din ang bubong ng gusali. Mag-aalas 4 na ng hapon nang ideklarang under control ang sunog na umabot sa Task Force Bravo. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Kaya kami nahirapan dito dahil confined space kasi yan, nag-accumulate yung init, hindi kami makapasok. Bago ang mapapinsalang sunog na ito sa Parañaque, 100 bahay sa Barangay Talon 4 sa Las Piñas City ang nilabon din ng apoy pasado alas 7 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan sa isang daycare center ang mga nasunugan. Halos wala talaga sa amin natira. Wala kaming nadala. Sa mga anak ko, gamit ng mga anak ko, wala man lang. Halos ito lang suot namin. Sa Barangay Bangka, Ilaya naman, sa Mandaluyong City, nakapanlulumo ang sinapit ng mag-anak matapos masunog ang kanilang bahay kagabi. Patay ang ina at 3 niyang anak. Nung lumalakas na yung apoy at usok, gusto sana lumabas na mag-iina dito sa kanilang kwarto, pero sinasalubong naman sila nung papasok naman na usok at apoy, kaya ang ginawa na mag-iina ay pilit nilang pinuntahan at marating itong kanilang comfort room sa loob ng kanilang banyo. Nakarating nga sila rito. Yun nga lang, ang usok naman ay pumasok naman dito sa Kisame. Mula Kisame, bumaba dito sa lugar na ito. Dito nakita ng mga investigador ang 4 na mag-iina. Magkakayakap po sila. Bali, kinover up niya po yung mga anak niya po. Hindi makapaniwala ang padre de pamilya sa kinahinatnan ng kanyang mag-iina. Nagtataka rin ang mga investigador kung bakit hindi lumabas na mag-ina sa butas sa kanilang kwarto na paglalagyan sana ng aircon. Unang-una sa nagiging biktima ng ganyang sunog, pag nagpanik siya, hindi na niya maisip yung magandang paraan para paano makalabas ng bahay. Isang sunog pa sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City ang sumiklab kaninang umaga. 60 pamilya ang nawala ng tirahan. Mahirap sir. 2 araw na, Pasko no? Ang gulo po amin titignan dito, yung kuryente. Dahil meron po tayo isang witness, yung katabing barbershop, na sinabi niya na sa kuryente. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, ngayong Disyembre lang, mahigit 170 insidente na ng sunog ang naitala sa Metro Manila. Kaya para makaiwas sa sunog ngayong holiday season, nagpakalat ng leaflet sa mga otoridad para paalalahanan ng publiko tungkol sa pag-iingat. Nag-inspeksyon din ang BFP sa mga lugar na madalas magkasunog. Paalala ng mga otoridad, maging handa sa anumang sakuna. Kadalasan kasi yung pinagmumulan ng sunog ay yung mga electrical natin. June Veneracion, GMA News.